Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody. Kumusta naman ang lahat? Nakakaloka. Ayan. For today's video mga inday, pag-uusapan natin ay bad day. Kung meron ba talagang or normal ba talagang magkaroon ng bad day, especially karamihan sa atin na nasa bedside nursing, 'di ba? Emergency department, intensive care unit, lalo na yung mga taga-ICU, taga-med-surg, 'di ba? Halos 5, 6 kung minsan pa nga 7 yung pasyente kada araw dito sa Amerika, kada araw, kada shift. As in, nakaka-stress ng bonggang-bongga mga beshi. Sobra. Tanong, ilang beses na ba kayo umiyak? Ilang beses na ba kayo, oh my God. Parang kinilabutan ako doon or tumindig yung ano ko kasi ilang beses na rin ako umiyak sa duty. Ilang beses na ba kayo umiyak, nagalit, na feeling nyo after the shift gusto nyo nang mag-submit ng resignation, pero nandito pa rin kayo, nandyan pa rin kayo sa bedside kung saan kayo nagtatrabaho, same work, same working place, same manager, same ang lahat. At hanggang ngayon, going strong pa rin. Sana all going strong, nakakaloka. Shalak. Yan, higop muna tayo ng kape. Naging tradisyon ko na dito maglagi-lagi bago bago pumunta ng work. Ayan, 9:47 pa naman at mamaya pa ako magbibihis or maliligo. Siguro around mga 10:30 or 10:45. Ayan mga beshi, nakakaloka ng bonggang-bongga as in. Pag dinatnan ka talaga ng bad day as in mga inday, lalo na yung experience ko dito sa emergency department, nako day, hindi siya sobrang nakakapagod pero nakakaiyak talaga ng bonggang-bongga. As in, hindi ko na mabilang mga beshi kung ilang beses ako umiyak dito sa bathroom. Hindi dahil sobra tayong nabubuli, kundi dahil parang, oh my God, parang feeling natin napaka-bad nurse natin or hindi tayo competent para mag-take care ng ating patient. No, that is not true. We are doing the best that we can in order to survive this shift. It's just that sometimes hindi mo talaga mapipredict, okay, kung gaano ka magiging busy for the day. As in, nakakaloka mga beshi. Sobrang nakakaloka. Hindi mo siya parang masasabi na eto na kahit gaano ka pa kagaling, magkakaroon ka ng bad day. Kasi marami akong nakikita or na-meet na mga magagaling na nurses pero still they're having a bad day. So the reason why nandito ako sa inyo ngayon, nakaharap at kinakausap kayo, for those na bago lang dito sa US or bago lang sa nursing field or bago sa bedside nursing, gusto kong malaman ninyo na having a bad day is just normal. As in, normal lang yan. Normal lang talaga, day. Not unless, no, yung mga kasama ninyo ay hindi na lang nambubuli in terms of work assignment or kung ano man, not unless kung sinuntok na kayo mga inday, ay hindi na normal yan, day. O kaya, nyo, sinampal kayo, sinabunutan kayo ng mga kasama ninyo, ay hindi na yun normal, hindi yun bad day, day. Gulo na this. Shalak. Nakakaloka. Pamilya Zaragoza pa more. So yon, hindi niyo siya dapat gawing dahilan para mag-quit sa profession na ito or para umalis ng trabaho. I think the best reason para umalis kayo sa isang workplace is kung, for example, sinampal kayo ng manager ninyo. Charis, joke lang yun. O kaya, hinalikan nyo yung gwapo ninyong manager. Charis.
Magseryoso ka naman. Charis. Sana all serious. Ayun. Ang better reason siguro para umalis kayo sa isang workplace is for greener pasture. Ano yun? Charis. Ano ba yan? Narinig ko lang yun, Dai, Charis. You know, for better career opportunity. 'Di ba? Hindi dahil lang sa isang bad day na parang nagkaroon kayo ng bad day today, bukas magre-resign na kayo, 'di ba? At sasabihin niyo sa manager, ay nako Dai, fix na ito Dai. Alis na talaga ako ngayon. Effective immediately yung aking resignation at wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Charis. Ay, nako. Ayun. So, lahat tayo pwedeng makaranas or nakakaranas ng bad day, pero sana gawin natin itong parang inspirasyon or gawin nating reason para maging strong, competent, you know. And lalampas at lalampas din yung mga ganong scenario, ganong day or ganong mga bagay, 'di ba? Malalampasan at malalampasan din natin, 'di ba? Lalo na kapag nasa bedside ka for more than 10 years, hindi ka pa ba masasanay? Charis. As in, kailangan mo talaga ng gintong puso, ng mahabang pasensya. It's really difficult to stay in bedside nursing for a very long time. As in, sobrang difficult, mga Inday. Sinasabi ko sa inyo. Mas difficult pa sa ugali ng mga jowa ninyong ambisyosa. Charis! Joke lang yon. Ayun. Sana ay gawin ninyong inspirasyon itong vlog na to, or pag nakarating na kayo dito sa Amerika at napanood nyo or first time nyo palang mapanood itong video na to, ay maging guide sana ito sa inyo na parang wag basta-basta mag-quit sa bedside nursing just because nagkaroon kayo ng isang pinaka-bad day sa inyong nursing career. Okay? For as long as hindi napahamak ang pasyente, for as long as hindi na bigyan ng maling gamot, maling intervention yung pasyente, you are a good nurse. Remember this, you are... Sorry. Charis. Naiyak ako. Kasi syempre, nakailan na ako nagkaroon ng bad day dito sa Jamaica. As in, mga hindi ko na mabilang. Basta, ang mini-make sure ko lang talaga is that safe yung pasyente ko under my care. They receive the best treatment that they should. If I need to consult with my doctor, talk to my doctor, para lang mabigay yung best care to the patient is ginagawa ko. And always make sure that you have a very good communication with your doctor, with your charge nurses, no? Wag daanin sa galit, wag daanin sa away ang lahat ng bagay. Lalo na kapag busy ang area ninyo, busy lahat, so talagang magkakaroon ka ng bad day at mga delay sa iyo mga order. For example, mga Inday ay marami na kayong backlog, marami na kayong hindi nagagawa at parating pa ng parating yung mga pasyente na difficult sa inyong work. Make sure mga beshi ay na-inform nyo yung charge nurse. Kung meron kayong radio, please ask for help. Is there any tech who can do my EKG? Is there another nurse who can insert a line for bed 19, bed 17, bed 19, bed ganyan? 'Di ba? Ask for help as much as you can. Kasi mga beshi, as in, kakailanganin nyo talaga ng tulong. Huwag maging self-centered, lalo na kapag nag-work kayo sa intensive care unit, critical care, emergency department, because all of the intervention there are stat. Kailangan gawin now na. As in, now na. 'Di ba? Kung hindi, kung magkakaroon pa ng delay, ay kayo rin at
yung lisensya ninyo ang mapapahamak. So be careful, always check your order. Make sure that every order is being carried out in a timely manner. English yan! Shalak, English talaga. Higop muna tayo ng kape mga beshi. As in mga beshi. So make sure that every order is being carried out in a timely manner. Always ask help. Lalo na dito sa Amerika, meron tayong sariling vocera, radyo, or kung ano man. Please, hello, is there someone who is able to go to room 17 to make this, to make that? Check my patient, please. Okay? Wag daanin. Talk to your doctor. Doctor, I really do apologize. I cannot go to my patient at this moment. Can you go straight to the charge nurse? Maybe she can send another nurse to take care of this, to draw blood work for this. Always, always maintain professionalism when you are talking to your charge nurse, to your charge nurse, to your doctor, ganyan, to your patients always. The key is what? Relax. Everything will go smoothly. Yung skin ko na lang ang hindi smooth. Charis. Shalak. Ayan, di ba? Kaya mga beshi, always tatandaan na everything will be fine, di ba? Buhay na lang natin ang hindi fine, day. Charis. O siya, sige na mga inday, dito ko natatapusin ang vlog na to. Charis. Thank you so much sa palaging panonood ng videos ko, mga beshi. Thank you so much. I really appreciate lahat ng mga kind words, comments, lahat ng mga sinasabi niyo about me. Thank you. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Charo Santos. Charis, ching lang yon. O siya, sige na mga inday, babush na. At ako'y papasok na sa loob para makapagbihis. Thank you so much, mama. Chup, babush. Bye. Siya